Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol sa dalawang bagyo na ating minomonitor. Una po, yung bagyong Francisco na may international name na Mekala at yung tropical storm naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility, tropical storm na may international name na Higos. Ngayong araw po ay Huwebes, June 25, 2026. Unahin po muna natin yung update dito sa bagyong Francisco. Kanina nga pong alas 2 ng umaga ay mas humina pa itong bagyong Francisco at nag-downgrade na nga bilang isang severe tropical storm category na lamang. Huling namataan ang sentro nitong bagyong Francisco sa layong 415 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay pong hangin na aabot sa 100 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung mapapansin nga po natin, mas maninipis na po yung mga kaulapan nitong bagyong Francisco at nakakaapekto na lamang sa Batanes at sa may Babuyan Island. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan na sinamahan din ng mga malalakas na hangin. Other parts naman po ng Luzon, maging dito sa western section ng Visayas, patuloy pa rin po yung epekto nitong habagat o southwest monsoon. So malaking bahagi nga po ng Luzon, expect po natin yung makulimlim na panahon, meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, maging dito rin po sa may western Visayas. But other parts of the country naman po, expected natin yung partly cloudy skies lamang, although possible pa rin naman yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ayon po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Francisco, inaasahan nga po natin patuloy po itong kikilos pa northeastward patungo po sa may Ryukyu Islands ng Japan. And expected natin makakalabas na po ito ng ating area of responsibility possible this afternoon o mamayang gabi. At within the next 24 hours, papunta na nga po ito sa may Ryukyu Islands at posible na nga pong mas mag-downgrade pa bilang isang tropical storm category na lamang. At aside naman po dyan, sa ngayon nga po ay meron pa rin pong nakataas na wind signal number 1 sa may Batanes. Ngunit habang papalayo na nga po itong bagyo ay expected din po natin sa susunod na mga bulletins natin ay malilift na o tatanggalin na din po natin yung ating wind signal sa Batanes. Ngunit sa ngayon doble ingat pa rin po dahil malakas pa rin po yung hangin dito sa may Batanes and also meron pa rin pong mga pabugso-bugsong hangin dito po sa may northeastern section ng Cagayan. Other parts naman po ng ating bansa, meron din pong mararanasan ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ngayong araw, most of Luzon, maging sa may Panay Island, Negros Occidental and Northern Samar, meron pong mararanasan na mga pabugso-bugsong hangin. And bukas naman po, patuloy pa rin po kasi yung epekto ng habagat hanggang Sunday. So expect natin by tomorrow sa may Batanes, Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Isabela, Central Zone, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, and Camarines Sur, meron pa rin pong mga bugso ng hangin dulot ng habagat. And then by Saturday, expected pa rin po natin ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa may Lubang Island. So kung mapapansin nga po natin, masihina din po yung epekto ng habagat sa ating bansa habang papalayo yung ating bagyong Francisco. Ngunit sa mga pag-ulan naman po, ngayong araw, expected pa rin po natin within the next 24 hours, maaaring makaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall yung ating mga kababayan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. But yun nga po, aside po dito sa mga lugar na ito, ay meron pa rin pong kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and pati sa may western Visayas. So itong mga 50 to 100 millimeters of rainfall ay maaari pong magdulot ng mga localized floodings and also dahil saturated na po yung mga kalupaan natin dito sa mga nabanggit na lugar, maaari din po tayong makaranas ng mga pagguho ng lupa. So doble ingat po sa ating mga kababayan.
By tomorrow, the same din po na mga locations ay maaari pa rin po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. So doon pa rin po sa Zambales, Bataan, and sa may Occidental Mindoro. But by Saturday, expected nga po natin na masihina ang epekto ng habagat. So sa may Bataan na lamang po yung may nakataas tayo na weather advisory. So yun nga po, posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit by this time, meron pa rin pong mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Western Visayas. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning, ngunit nasa katamtaman hanggang sa maalon yung expected natin na karagatan dito sa may northern and eastern sections ng northern Luzon. Samantala, sa other parts naman po, sa ibang seaboards naman po ng ating bansa, nasa Banayad hanggang katamtaman na lamang po yung ating mga pag-alon. Although, possible pa rin po yung hanggang 2.1 meters na pag-alon sa other parts of the country. Para naman po dito sa binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm na may international name na Higos, ito po'y nasa labas pa ng ating area of responsibility at hindi naman po nakakaapekto sa bansa natin sa ngayon. At sa ngayon nga po, huli po itong namataan sa layong 1,855 kilometers, silangan ng Central Luzon, tropical storm category pa rin, may taglay na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano nga bang inaasahan natin na development nitong bagyo? Base nga po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin patuloy po itong mag-west-northwestward at maaaring sumilip lamang sa ating area of responsibility ngayong gabi at mag-e-exit na lamang po or lalabas naman agad ng ating area of responsibility pagsapit po bukas ng umaga. Ngunit habang papalapit nga po ito sa ating PAR, ay naasahan natin mas hihina po ito at maaari nga po mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang within the next 36 hours. At kikilos po ito pa northeastward patungo sa karagatan sa south of Japan. Yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.